Mga kababayan, ma'am sir, this is Jam the Filipino channel ang inyong pong lingkod. So today is June 16, 2026 na tayo ngayon na pupunta dito yan sa may Sole Resort Entertainment City. Dito yan sa may main entrance, Tambo Parañaque po yan. Asiana Avenue, Tambo Parañaque. Dadalhin po natin sa may College of St. Benilde, sa may School of Arts of Design and Arts sa may Ocampo Street, Barangay 730, Malate, Manila. Magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya naman saka naman po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization, sa government or private man yan ay wala pong kinalaman ng channel nito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti po pang ano po natin sila. Alam mo dapat mo mainstream yung policy mo. Pangalawa, to contact once every 3 months or 4 days. Contact mo yan, hindi mo nakakapuntahan. Kasi kung biglang hindi na pa-contact, you can always go directly to the company and ask, kanino ba na-endorse yung ano ko, yung account ko? Kasi meron talaga yun. Yung mga orphan account, laging nai-a-assign nyo sa ibang kahit. So, ito malungkot ito. Pwede but para sa akin pagdating sa health, reminder lang na ang biggest regret ng iba ay hindi sila nagkaroon ng healthy lifestyle ng bata nila. Kasi talagang yun yung pinasisitihan nila, sana pala nag-exercise ako nung bata ako, dapat pala hindi ko masyadong inabuso yung katawan ko nung bata ako. Kasi kung ano man yung inabuso nila, yun talaga yung sa kanila, nila. At saka, ang dami-dami kong nakakausap, Muna po, ang share po. Yes po. Ay, okay na po. Sila kasi. Kumpanya nila, no? So para sa akin, annual fees talaga, gamitin yung binayaran nyo yan, kinandasan nyo yan, no? Yung HMO ninyo, no? So, you have to take care of yourself. Ito yung point ko medyo malungkot. Sabi niya, nasira po ng baha yung bahay namin. Ang problem is, yung naipon ko para sa kanyang retirement, ipapagawa pa natin ang bahay. Start na natin. Ito nga, paarin ganyan. Ito nga, paano nasira bahay nyo? Ilan ang pwede mong gamitin pera dahil yung retirement. Ang hirap pa ng gano'n sitwasyon. Pete, ano? Oh, well, pag ganyan kasi, talagang kailangan bukuan yung numero kasi ang tatanong mo dyan, mas okay ba na ipagawa yung bahay or baka bumili na lang ng bago, ibenta na lang natin yung property na to, di ba? Kasi, or baka mamaya mas maganda na mag-rent na lang tayo, tapos i-let go na natin itong property, ibenta na natin ito, pag-benta na natin ito. Or siyempre, probably
Aurora. Ayon kay Atty. Raymond Rojas, ang kanyang kliyente na 27 anyos na assistant coach at assistant sa mga ilalim sa counseling session sa Ateneo Office of Guidance and Counseling. Nakapagsubigay na rin naman sila ng certification sa NBI bilang patunay nito. Gayunpaman, iniyak niyang handa makapagtulungan ang kanyang kliyente sa investigasyon at magbibigay na kanya salaysay sa mga otoridad. Ayon pa kay Atty. Rojas, nakatakot ang umarap ng assistant coach at ibang coach na NBI sa Webes at sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG sa Biyernes bilang bahagi ng patuloy na fact-finding investigation. Bigyan ni ng abogado na hindi pa naiiwas ng kanyang kliyente sa proseso at nais itong harapin na maligasyon at maibigay ang kanyang panig na nangyaring trahedya. Una rito dumating sa paglaban ng NBI ang isa sa mga maglalaro ng Ateneo Eagles na pinatawag kaugnay ng investigation pagkamatay ng student athlete na sina Rene Materbonia at Ivan Madini kasama ang mag-abogado na tungo sa homicide division ng NBI ang maglalaro patuloy. May inimbestigan ng NBI kung may naganap na kapabihan o iba pang pananagutan sa pagkamatay ng mga student athlete na sina Rene Materbonia at Ivan Madini. Ako si Roger of San Diego sa Parang TV na buti, malitang totoo. Unidentified metal objects matagpuan sa Lian, Batangas. Manny Vargas, detalye. Laksan pa sa Marina, Philippine Coast Guard ng malaking piraso ng pangkat na una ng dapat ba sa dalampasigan ng Lian, Batangas. Sumailalim na sa inisyal na pagsusuri ang naturang bakal na pininiwala ang gawa sa aluminum at may habang 20 punta ng bakal at 10.5 na naturang librilian na nasa kanilang mga halaga. Ang Portimari Project ng GMA Super Radio DCWD. Saan tayo? Super kwentuhan with Mark and Susan. Ngayon, ihahain ko lang ito si Erwin Bautista. Oh, si Edwin. Sister ni Ad Marcos. Talagang Bautista. mag-iising yan, ha? Dito nagda-driving sila. Papunta sila ng Samar dahil 80th birthday ni Putra. Ano yan, yung Samar. tawag ito, yung long ride? Jowa naman ang kasama. At hindi mabobor ito. Oo. Hindi happy 80th birthday kay Mudra. Mudra mo Ad o ni Erwin? Ayan, ako enjoy sa inyong bakasyon sa Samar. Shout out na Marian. Na Marian. Mag-iingat sa biyahe, ha? Kasi malayo-layo sa biyahe. Masaya. Kahit sinihiga nga. Kasi nakapasok ang kamay ni Ad sa Ethan Erwin. Nakita na lang magkakasinan. Ayan. Teka, may mapasinin natin ang nanay ni Father Romeo. Julia? Oo, yung nanay niya ay 90th birthday. Wow. Teka lang, hinahanap ko yung Father Romeo. At niriwa na kanyang 90th birthday, si Mami, diba? Mami Sally. Ay, Mami Father Romeo. Pakibati niyo naman ni Mark. Mami Sally, Lucia. Ako mapapa 100 pa iyan ang mahigit ni Father Rubia. Malapit sa langit eh. Ako siya may mga Malapit sa langit eh. Happy birthday po, Mami Sally Rubia. At dahil nalay natin siguro, pero nakikinig sila sa atin Ay, sa pamamagitan ng Facebook. Salamat po, ayan. Ay, tapos na ho kami. Kabayaran niyo na po si Magdala Peña sa programa. Ano sa inyo? At kayo nakinig sa programa ko sa tayo, Super Kwentuhan with Mark Salazar. With emphasis sa letter S. May NU dulo na nasa Zayda. Di ba sa Zayda ba? Enriquez. At sa Super Radio, DCWP, walang kinikilingan. Walang pinoprotektahan. Oras ngayon, serbisyong totoo. Saan tayo? Super Kwentuhan with Mark and Susan. DCWB, Balitang Totoo.
Kabilang ang ilang prosecutors sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Kasama din si dating Senador Antonio Trillanes IV at mga investigador ng International Criminal Court na pinuntuhan umano ni Ko. Mapabayang Liberal Representative Laila de Lima, Senators Vicente Soto III, Senate Blue Ribbon Chairman Erwin Tulfo, pati si Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel. May tabay din si dating National Security Advisor Eduardo Año at maging ang Ramon Magsaysay awardee na si Father Flaviano Flavi Villanueva. Maraming kupasyon sa kwento ng 18 dating bodyguard ni Ko kasunod ng kanilang pagbawi sa ilang bahagi ng kanilang testimonya. Nasampahan na ang mga ito ng kasong cyber libel at perjury na mga personalidad na kanilang isinangkot. Yan ang pagsahon natin ngayong umaga mga kapuso. Ito na ang tanong. Makinig. Tanong natin mga kapuso. Ito na. Kapani-paniwala ba o hindi ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Saldico na nagsabing nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa ilang personalidad? Kapani-paniwala ba o hindi ang 18 nagpakilalang dating bodyguard ni dating Congressman Saldico na nagsabing nag-deliver sila ng mali-malitang pera sa ilang personalidad? Ako ang sa inyo. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunan anong sa inyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunan anong sa inyo, ang sa inyo ninyo ang bahala. Uy, Peña. Sa anong sa inyo? Araw ng Martes, ika-16 sa panahon ng Punyo Lagos, 2026. Magandang araw. Ako po si Wayne de la Peña hanggang alas 11:30. Tayo po ay nasa anong sa inyo at tayo po tanong ay pwede sagutin sa mga magkita ng pag-text sa akin. Ito ang ating numero. Ang ating DCWB text ulit. Ang numero po ay 0917 0917-594-5941. Ngayon, tayo po ay nasa social media din. Live tayo sa ating YouTube channel. At pwede kayo mag-comment dyan sa ilalim yan yung comment section natin. At kahit po kayo i-type nyo yung inyong komento, inyong sagot sa ating tanong ngayong umaga. At pwede rin sa ating Facebook Live. Live tayo. Tap nyo lamang kami, Super Radio DZBB sa Facebook. And then tayo live na live. Pakishare mo yan. Like and share. Ngayon, komento kayo dyan sa ilalim yan. Pwede na kayo sumagot yan. Kung inyong tanong ay doon pa kayo sa kapani-paniwala ba o hindi kapani-paniwala. Sige. At naipaskin din natin itong tanong na ito sa ating Facebook mga kapuso. Kaya mag-komento na dyan habang tayo pinawala. Pwede na. Pwede na tayo ngayong umaga. Pwede na. Sabi dito sa mga nagtatekso sa atin, ang Sadie 9880 sa niya, hindi po Sir Wayne, pampatuloy po ang mga yan. Sabi ni 7236 naman, ako kapani-paniwala, naniniwala po ako. Ay naman ni 8409, hindi po, ayan po, expect lang. 249, hindi kapani-paniwala ang mga yan, So, yung mga nagpakilala dating bodyguard. Sabi ni 0699, hindi po, hindi ka paniwala, yan po'y drama lang. Sabi ni 3749 naman, totoo po lahat yan, kapani-paniwala po, confirm. Ang say naman ni 7188, totoo po, kapani-paniwala ang 18 nagpakilalang dating bodyguard. Yan ang say ni 7188. Sa Facebook, pwede o kayo dyan, comment lang. Tuloy lang, pupuntahan mo namin kayo sa ilang sagot mo lamang. Live tayo, ito si 6458. Hindi kapani-paniwala, gawa-gawa lang o yan. At ang mga yan, yung sino ba ang naupuno sa kanila. 2533, sir, malaking hindi kapani-paniwala o yan. Kasi nga, pabago-bago ang kanila mga sinasabi. 8444, ang stay niya, kapani-paniwala. 85375, hindi po kapani-paniwala. 3307, say naman niya ay hindi kapani-paniwala. Yan, sabi niya. Ito si 9870, hindi kapani-paniwala yan. Yan po ay, okay. Sinungalingan ang mga sinasabi yan sa inyo ni Romel. Salamat, Romel. 85826, text correct pa rin tayo, Sa inyo ay hindi ko kami naniniwala, so hindi kapani-paniwala. Sinabi sa mga yan, no? Lahat sila. Yan po ay kasinungalingan. Support
Maraming salamat po sa panonood at nasa mga po ingat. God bless. Paano po muna? Pasamantala tayo ay gagawin ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paano po?